Welcome back sa ating mga balitang basketball. Sa back-to-back games ng Rockets versus Portland Trail Blazers, sa unang game pa lang kung saan sila natalo, ayun ho'y magbibigay na sana sa kanila ng leksyon at mga pointers para kanilang matalo sana ng Portland Trail Blazers sa pangalawang laban nila. Pero anong nangyari? 2 beses pong natalo ang Rockets sa labang ito. Mayroong pagkakamaling nakita itong si Coach Ime Udoka sa kanyang mga players. Ayon sa kanya, pinaupo niya lang si Kevin Durant ng 2 minuto at natalo na kaagad ang kanyang kupunan sa pamamagitan ng kanilang pagbigay ng 13-point lead sa kalaban sapagkat gumawa po ng 11-0 run ang Blazers sa kanila. Kitang-kita mismo ni Coach Ime Udoka na para bang nakadepende lang yung kanyang mga players si Kevin Durant na kung wala ito ay nahihirapan sila. Hindi po ito maganda mga idol ha. Considering na Portland Trail Blazers po ang kanilang kalaban dito kung sa papel malakas sila pero natalo po sila ng back-to-back game. Naipanalo nga ho ng mahigpit na depensa nitong Milwaukee Bucks ang kanilang laban versus Los Angeles Lakers. Malaki po ang naging impact para sa Milwaukee Bucks sa ginawang pag-stop nitong si Giannis kay LeBron James sa kanyang pag-block sa attempt ni LeBron na mag-layup at sa kanyang pag-agaw sa bola sa sumunod na play. Natalo po sa clutch itong Lakers mga idol at kakamuntikan na nga mag-triple-double ang kanilang 2 players, itong sina LeBron at itong si Luka. Honestly, maganda po ang naging performance ng Lakers sa labang ito, pero lalo lamang pong ginandahan ng Milwaukee Bucks sa pagdepensa sa mga huling segundo. Sa ating huling balita, susulitin na lamang sa ngayon ng Dallas Mavericks itong pagka-injured ni Anthony Davis at kanilang gagamitin ang pagkakataong ito para mag-tanking sa season na ito. Parang tinanggap na nga rin po ng Dallas Mavericks ang kanilang kapalaran na sila'y hindi na makakapasok sa playoff at maski man sa play-in bracket. Sa ngayon nga ho ay malabo na nga rin pong bumalik si Kyrie Irving sa kadahilanang wala rin po si Anthony Davis at po pwedeng umabot po ng ilang buwan ang kanyang pagpapagaling. Depende kung siya ay magkakaroon pa ng operasyon na posibleng tumagal pa lalo hanggang sa susunod na season. Delikado po mga idol ang kanyang injury, damage sa ligament sa kanyang kamay. Nauna nga hong ibinalita ng Dallas Mavericks na hindi pa makakabalik si Kyrie Irving pagkatapos ng trade deadline at mukhang ito'y kanilang isa sideline for good sapagkat wala rin po si Anthony Davis. Walang kabuluhan kung maglalaro si Kyrie Irving at baka siya'y ma-injured pa kung wala si Davis. Sayang lamang po ang kanilang effort sa pagpapagaling ni Kyrie Irving. Sa ating nagdaang balita ay umaatras na nga ang ilang kupunan sa pag-trade kay Davis. Marami kasi ang interesado sa kanya pero nang siya'y tinamaan ng injury sa kamay, paunti-unti nang lumiliit ang mga kupunan na mayroong interest sa kanya.